main point of the speech, may parang napapadpad sa utak ko ngayon recently of Batman, Superman, ano ba yung mga likeness nila, lagi silang may double life. You know, superhero sa gabi, mabait sa umaga. And I realized that, parang medyo may pagka-double life ako ngayon. So, kahit patapos na yung SEM ngayon, I would like to reintroduce my other part of me. Reintroducing Mary Lasalet M. Sabu, aka Lasalet. Now, Lasalet is actually derived from Our Lady of Lasalet. So, alam niyo na kung saan to speech na to. Ito siya, si Our Lady of Lasalet, no? Now, my name is Lasalet, hindi let, hindi last late, hindi last let, Lasalet lang. I am born in a Catholic household. My father, lay minister. Kaming apat nagsiserve sa choir. Currently, 11 years na ako nagsiserve sa parish namin as a head psalmist, lalo na pag Easter Sunday. Now, this is the recent Easter Sunday, no? And because of that, I'm also a product of Catholic education. So, buong high school ko, I was in a Catholic private high school, and nandun lang talaga ako dahil may full scholarship ako nun. But eventually, pag titignan mo itong lahat, talagang may isip mo, ay, mukhang mabait to, mukhang anghel to, mukhang, most likely to go to heaven. Pagdating ng high school, syempre, we start to mature, and we start to, mingle with other people. And that is where I found out about the world of Wattpad! Ano bang meron sa Wattpad? Pag iniisip natin ang Wattpad, talagang naisip natin, puro landian doon. Puro fanfics, si Mafia Jungkook, and stuff like that. Well, ako naman, nung high school, I first started reading and writing Wattpad. This is what I used to write back then. Yung mga screenshots na to. Talagang, doon ko na-realize na, there's a world other than God. May pagmamahal other than love for the family and love for God. At doon ko nalaman ang salitang landi. Gusto ko lumandi. Dahil sa Wattpad, nakita ko na, parang ang sarap pala na may kasama pag-uwi, yung may ka-morning chat, may ka-night chat, may ka-late night talks. Pero sa Wattpad, doon ko nakita yung intimacy through physical touch. Now, I'm not talking about smut only, okay? I'm talking about forehead kisses, back hugs, yung mga biglaang holding hands kahit hindi naman sinasadya daw, pero sinasadya daw talaga. At doon ko na-realize na I crave for human connections. Gusto ko magpa-fantasy. I want human connections. I want those chaste kisses. I want those hugs. I want intimacy, basically. And dahil dito, dahil sa Wattpad, sabi ko, gusto ko rin. Gusto ko na hindi ko lang ito binabasa. Gusto ko, ma-experience ko rin. And so, during high school, doon na nagsimula ang aking 4-year streak of talking stages. And sa isa sa mga talking stages na yon, doon ko nakilala ang aking first love. Now, I met my first love in high school. No to first loves, by the way. No, my first love, unlike yung tatlo kong talking stages, siya babae. I met her when I was in 10th grade. And in 10th grade, I came to terms with my bisexuality. At dun ko talaga na-realize na ang talking stages, parang ayaw ko itong maging temporary lang. Gusto ko maging panghabang buhay ko. At dun talaga ako tuluyang na-fall. Ito nyo naman, ito yung written song ko for her. And because of that, since 10th grade talagang nag-start na yung pandemic, I mean, nag-end na yung pandemic, talagang full face-to-face classes came. And doon talaga nag-grow ang aming connection. Kasi, na-realize ko lang through Wattpad and through my friends na mahilig pala ako talaga sa physical touch. I love physical touch. And siya, being a person na lagi kong kasama, lagi kong ka-seatmate, lagi kong kagrupo, mahilig rin siya sa physical touch. And so, nung naging exclusively dating na kami, dun na talaga na-experience ko na, oh my God, lagi akong may kasama umuwi. Lagi akong may hug. Tapos lagi na akong may forehead kisses pag nasa-stress ako sa mat. And then, but still, oh my God,
still, dito ko na-realize na ang dami kong regrets sa aking first love. And that is, what if I kissed my first love? Now, back then, since nag-grow nga yung aming connection, no, it started becoming more physical. A situation that talagang nag-turn around the relationship namin was when I started, it was a 5 p.m. morning. At 5 p.m. afternoon, we were the only ones na natira. And alam mo yun na yun. So, from hugging, she pulled back. Suddenly, she kissed my forehead. Pumunta sa cheeks, pumunta sa neck, pumunta dito. And eventually, parang sabi ko sa sarili ko, ito na yata yung Wattpad. Like, halos sabi ko, Kiran kaharap mo ang taong minamahal mo, gusto kong halikan. Anong gagawin mo? Sasayawan mo, B, halikan mo rin? Si Push Her Away or be your Jim Velasquez. Anong gagawin natin? Ito na nga, imagine this. Nandito na, nakapikit na ako. 1, 2, 3. Wala, parang walang labi. Tapos na-realize ko lang, I pushed her away. Bakit? I felt ashamed. Not because we were both girls. Not because malito. Malito in the sense na, sabi ko sa kanya, masyado tayo magiging impure. Masyado tayo magiging marumi. I felt so ashamed na sabi ko, hala, pag nalaman lahat ng tao na ito yung mga desires ko, ano sasabihin nila sa akin? Am I makasalanan? Malandi na ba ako? Sa kababae kong tao, ito talaga yung gusto ko. Gusto kong halikan ng tao, gusto ko. So when I realized, sinabi ko sa Diyos, am I worth less in the eyes of religion if I become intimate with someone? Am I too impure for even considering the chance to kiss her? Kahit naman, ayaw ko naman siyang manyakin. And so, ako kasi mahilig ako mag-throwback. Lalo na if I feel a lot of feelings. Yeah, let's go back in history, no? Pre-religion Philippines, mas free tayo. Kumbaga, ang women, they have leadership roles in religion. There are reports ng homosexuality parang. Tapos, the Spaniards came and introduced to us Catholicism. And Catholicism, it operates in a more patriarchal system, no? It's predominant in the Philippines for a reason. Kasi Spain, ang goal naman talaga, i-conquer tayong lahat. And they did that through religion. Now, in religion, mabilis tayo na-conquer kasi it has a significant role in shaping our characters, our beliefs. I mean, kung may kaaway ka sa Facebook na standards, syempre babatuhan ka ng Bible quotes, di ba? Kahit anong gawin mo, kasi yun yung beliefs nila. And because of that, they also introduced the concept of Marianismo. Ano ba yung Marianismo? It's from the image of Virgin Mary, that self-sacrifice, chastity, purity, that motherly God, that spirituality. And ito yung parang naging, kumbaga, ang ating role model, lalo na sa mga kababaihan. I firmly remember yung mga nanay ko, yung mga female figures sa life ko. Your virginity is the best gift that you can give to your husband. Other than the fact na napaka-weird na sabihin niyo sa isang minor, ako hindi naman ako straight. So, nakikita natin dito na virginity continues to be valued in Philippine culture. Now, next one, no one will love you if you don't maintain your purity. So, syempre, na-trigger ako dito kasi sinabi ko lang sa sarili ko na impure na ako. And dito natin nakikita na ang pag-oppress ng ating sexuality, such as the women who participate in the purity movement sa araw na to, talagang nagiging uninformed tayo sa bodies natin, sa ating sexual feelings, at mas nagiging vulnerable tayo sa stuff such as pregnancy, STDs, and eventually harmful relationships, no? But other than that, TLDR, intimacy is constantly shamed as just a form of lust. Now, ang pinaka-highest form of intimacy for me is sex. And premarital sex is seen as something bad. Makasalanan nga. And because of this, sexual shame is prevalent. Nakikita natin ang sexual shame kapag yung isang tao nag-deviate from the traditional sexual norms. And this can negatively affect one's sexuality, like what happened with me. Now, when I was reflected on this speech, sabi ko, I've been wallowing in this sense of shame for 3 years already. 3 years na, nasa freshman na ako in UP Diliman. I'm so away from her, and yet siya pa rin yung what if ko sa buhay ko. And so, sabi ko, okay, I think I need a backup. I went to my
female friendships. And yung female friendships ko kasi, unlike me, naging successful sila sa pag-ibig. They finally have a boyfriend. Thank you, Lord. Because of that, sabi ko, for the first time ever, I shared my feelings of shame. Sabi ko, girl, may sasabihin ako sa'yo. Dati munti ka na akong makipag-ano kay ano. Ha? Munti ka na akong makipag-ano? Oo. Tapos mamahalin mo pa ba ako? Kasi nakipag-ano na ako eh. Munti ka lang, pero gets mo na yun, di ba? Sabi niya, hindi. Ba't naman kita? Why would I love you less? Not exact words, pero you get the gist. And dun niya sinabi sa akin na sex is an act of making love to your significant other. Hindi siya necessarily dapat connoted sa lust. Sabi ko, bakit naman yun? Siyempre in media, when you say sex, it's like, whoa, sex! What the hell? Diba? Pero para sa kanya, since LDR sila ng jowa niya, talagang, that's the thing that makes her feel most love. Kapag kasama niya yung close ones niya, if they're close to each other, they feel the heat of their bodies to each other. And doon ko na-realize yung aking motivation ko in life when it comes to relationships. That purity is found in the honesty and respect within a relationship. Dito, kung nag-sex ba kayo, kung nag-kiss ba kayo, kung virgin pa rin kayo, no. Ang purity sa isang relasyon, if you still work, kung walang lie involved. And so, before I end this speech, I want to remind all of you guys that your body and all of its experiences do not determine your value. Tayo isang tao, we have a soul, we have talents, skills, hopes, and dreams. We have personality, and we are so much more than what our body has experienced. That is all. Thank you, love you well.